Mapagod na ako Saan mo babae nyo? Diyan na lang, pre. Lapit-lapit na yun. Dumaan na nga tayo dito sa shortcutan para mabilis tayo makarating eh. Ano ba? Pagod na ako Kaya pa nga tayo naglalakad eh. Tara, bilisan natin. Tara. Nas, Oh, ito na pala yung bahay namin, no? andito na tayo. Layo pala, no? Pinakatas pala bahay nyo. Tara, pasok tayo sa loob. Oo, nauuhaw ako. Painom mo tubig. Tara. O Jerome, saan ka na naman galing? Ang init-init, gala ka ng gala. Diyan lang, te. Sa court, naglaro lang kami ng basketball ng tropa ko. Nga pala, te. Kasama ko nga pala yung bagong tropa ko. Nas, pasok ka. Oh, sino naman yung kasama mo? Parang ngayon ko lang yung nakita Oo, ate. Bagong kaibigan ko nga pala, si Jonas. Wala kasi siya masyadong kakilala sa court eh. Kaya sinama ko muna. Ganun ba? Kumain na ba kayo? Di pa nga po, ate. Kanina pa nga rin po kami nagugutom eh. Sige na, kumain na kayo dyan. May pagkain naman na dyan eh. Ayain mo na rin yung kasama mo. Nas, tara. Kumain muna tayo. Par, uwi na lang muna ako. Nakakaya sa atin mo Kala ko, ikaw lang mag-isa dito Kaka sabi mo, inom na tayo tubig dito. Tapos, pahinga lang. Nga pala, Nas. Kasama ko pala sa bahay yung ate ko. Hindi ko sa iyo nasabi. Kasi yung mga magulang ko naman, nasa ibang bansa nagtatrabaho. Huwag ka na mahiga. Mabait naman yung ate ko eh. Tara, kumain muna tayo. Ano par? Uwi na lang muna ako. Te, tinan mo yung tropa ko. Nahihiya po. Pre, wag na. Sige na par. Uwi na ako. Sige na, kumain ka na dyan. Huwag ka na mahiya. Par, sabi ko sa'yo, mabait yung ate ko eh. Tara, kumain na tayo. Huwag ka na mahiya. Saparo. Te, alis muna ako ha. Pupunta muna kami sa court. Lalaro lang kami ng tropa ko ng basketball. O Jerome, basta umuwi ka kagad ng maaga kasi aalis tayo. Samahan mo ko, kukunin ko yung padala nila Papa. Opo ate, mabilis lang naman ako eh. Sige te, una na ako. Pagod. Nakatawa ka doon. Mare. Par, pahinga muna tayo dito. Nas, muntik pa tayo matalo kanina sa court, no? Kaya nga par Ang lalaki kasi ng kalaban natin. Buti nga mo, yung bandang last na, puro error sila. Umubor sa ating bola. Oo. Tsaka nung mga kalagitnaan, nahabol natin sila, di ba? Tambak nga tayo. Kaya nga Pero kung nagkataon, kung minalas-malas din tayo, tatalo pa tayo doon. Talo talaga. Kaya pala nas, anong oras na? Mag-alas 3 na par, bakit? Par, alas pala ako. Pupunta pala ako ng Angono. Kukunin akong padala ng papa ko eh. Sige pa. Kaya mo na ah. Okay, bukas na lang. Sige ako. Sige. Ano pala si ate? Eh, Oh, Jerome, bakit ngayon ka lang? Nakatulog na ako sa kakaantay sa'yo. pasensya na ate ha. Natagalan ako. Tabi kasi namin kalaban sa court eh. Kaya ngayon ako nakauwi. Pala ate, tuloy pa ba tayo sa pagalis natin? Oo, tuloy pa tayo. Sige na, magbihis ka na para makapag-grocery na rin tayo. Sige po ate. Oh, tama na, Jerome. Wala ka yatang gala ngayon. Oo ate, pahinga muna ako ngayon. Tsaka wala rin kasi si Jonas eh. Oh, bakit? Saan nagpunta si Jonas? May asikasuhin daw sila eh. Ewan ko lang kung ano yun. Nga pala, napapansin ko lagi mo nang kasama si Jonas. Oo ate, ang bait kasi ni Jonas eh. Tsaka pagkasama ko siya, ang gaan ang pakiramdam ko sa kanya eh. Tsaka mabuti siyang tao. Ganun ba? Nga pala, tigasan nga pala yan sila Jonas. Yung sabi niya sa akin, taga Davao daw sila eh. Lumipat lang daw sila dito sa Maynila. Kasi dahil sa tatay niya, kakulong. Ha? Nakulong yung tatay niya? Bakit nakulong yung tatay niya? Hindi ko na tinanong eh. Kasi masyado na nakakahiya pag tinanong ko pa. Ako, Jerome, hindi naman sa pag-aano iwas-iwasan mo yun si Jonas. Hindi natin alam kung ano yung nagawa ng tatay niya. Mamaya parehas pala sila ng ugali. Ano ka ba naman te? Huwag ka naman itulad si Jonas sa tatay niya. Kasi si Jonas, mabuting tao yun. Paano mo nasabing mabuting tao yun? Ikakakilala mo lang din naman sa kanya. Sa kamalay mo, namanan yung ugali ng tatay niya. Mamaya nakapatay na pala yung tatay niya. Tatay pa tayo. Ikaw ba naman ate? Masyado ka naman pangmusga sa tao. Ang pagkakaalam ko lang, si Jonas, mabait na tao. Kaya nga ko siya naging kaibigan eh. Kasi magaan yung pakiramdam ko sa kanya eh. Tigil-tigilan mo na yung pag-iisip mo ng ganyan te. Ay naku, Jerome, bahala nga sa buhay mo. Basta ako sinabi ko lang sa'yo. Basta mag-ingat-ingat din ako kay Jonas. Par, napaglaro ka ng araw-araw?
Hindi nga pre. Wala kasi ako kakampi. Kaya Ano di ba? mo na ako naglaro. Sayang na. Nga pala pre, saan pala galing nung nakaraang araw? Ano nga pala nalakad mo? Dinala ko si Airpot, tsaka yung kaso niya, nasikaso ko na rin. Ganun ba? Pre, ano nga pala dahilan ba't nakulong yung tatay mo? Yun pare. Ay, pre, huwag natin pag-usapan yan. Tara, tambay muna tayo sa bahay. Sige, tara. Tara, pasok ka. Par, saan nga pala atin? Ay, wala pre. Nasa kwarto, tulog yun. Pwede yung magabi, mamaya pagising na. Ganun ba? Saka pa pre, maganda pala laban ngayon ng Houston Rockets at saka Sacramento Kings. Ano, panoorin natin? Tara, ayun ko yun. Pre, sakto, kakaumpisa pa lang. Kaya nga, maganda yan. May laban yan pre. Saka dyan. Sacramento ako. Sige pre, Houston Rockets to. Wala, pati siya Rockets, par. Par, kaya na namang Sacramento ko. Sabi na yung Rockets mo. Oo nga eh. Huwag mag-alala par, makakahabol pa yan, magantay ka lang. Sige na po pala. Paano hindi ako magigising? Ang ingay ng TV, saka ang ingay yung dalawa. Pasensya na to ya. Hinahan ko na lang. Story ka nga rin muna dito, Jerome. Kakausapin mo na nga rin. Bakit po ate? Nas, wait ka lang ah. Hindi ko na sa atin. Di ba sinabihan na kita? Iwas-iwasan mo yan si Jonas. Wala mo lang naman tutulot yan sa'yo. Ano ka ba naman ate? Ilang beses ko pa sasabihin sa'yo. Mabuting tao si Jonas. Tsaka wag mo nga siya husgahan agad. Ako yung nakilala sa kanya, hindi ikaw. Anong magusgahan agad? Alam mo naman na nakakulong yung tatay niyan, di ba? Eh paano kung may gawin yan sa atin dito na masama? Hindi porket nakakulong yung tatay niya, eh masamang tao na rin siya. Eh hindi naman natin alam yung istorya kung ba't nakakulong yung tatay niya. Tsaka wag natin siyang husgahan. Ano ka ba naman, Jerome? Kailan ka pa iiwas pag may nangyari na? Bahala ka nga dyan, basta paalis mo yan dito. Paala ka dyan. Ano, Nas? Lamang na ba? Lamang na, par. Par, ano sinabi sa'yo ng ate mo? Abansin ko ba, nag-aaway kayo Wala par. Wala naman siya sinabi sa akin masama eh. Tsaka wag mo intindihin yun. Parang galit ang ate mo Hindi par, wala talaga. Sinabi niya lang sa akin yung mga pinuntahan namin nung nakaraan. Tsaka pinag-usapan na namin yung nangyari nung nakaraang araw. Huwag mo intindihin yun. Sigurado ka pare sana hindi galit ate mo. Anong hindi galit? Galit na galit. Ikaw nga, Jonas, tigil-tigilan mo nga yung pakikipagkaibigan dito sa kapatid ko. Saka, umuwi ka na. Ayaw kitang kaibigan para kay Jerome. Bakit Ano ba ginagawa ko? Wala akong ginagawa masama Di ba nakakulong yung tatay mo? Ibig sabihin, nakagawa ng masama yung tatay mo. Pwedeng ikaw din. Kaya, doon ka na. Huwag kang makipagkaibigan sa kapatid ko. Sigurado ako na kung ano yung ugali ng tatay mo, yun din ang ugali mo. Kaya Jonas, kung ayaw mo lumayo kay Jerome, ako na lang gagawa ng paraan para malayo yung kapatid ko sa'yo. Sige ate Asin, kung ayaw talaga sa akin, ako na lang ang gagawa ng paraan para may si Jerome. Nas! Ate! Ba't naman ganun ginawa mo sa tao? Ba't mo naman pinagsalitaan ng masama? Bakit Jerome? Totoo lang naman yung sinabi ko ah. Saka bakit? Kinakampihan mo siya? Kesa sa akin na kapatid mo? Pero te, dapat di mo naman siya pinagsalitaan ng ganun. Tsaka, di naman porkit nakakulang yung tatay niya, eh ganun na rin yung ugali niya. Di mo na natin siya kilala, di ba? Tsaka huwag mo naman natin siya husgahan. Ay naku Jerome, basta ako ayoko dun kay Jonas, basta iwas-iwasan mo siya. Paala ka nga dun. Puntahan ko nga muna si Jonas. 2 araw na rin ako di pinupuntahan sa bahay niya. Ano kayo ginagawa nun? Parang Jonas ah. Nas! 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 Tara, dala tayo basketball. 2 araw na tayo hindi naglalaro ng basketball ah. Hindi ka na rin pupunta sa bahay. Par, iwas muna ako sa'yo. Nagagalit yung ate mo kung magkasama tayo Sabi ko naman sa'yo, huwag mo isipin yung mga sinasabi sa'yo ni ate. Kaya mo yun. Ako nang bahala doon, tsaka wala naman siya nagagawa eh. Tsaka di niya naman alam eh. Tara! Sige na pre, ito na lang muna. Maraming makakalaro din sa court Sige na. Gagawin pa ako O Jerome, saan ka na naman galing? Baka pumunta ka na naman kay Jonas ha, sinabihan na kita, iwas-iwasan mo na yung taong yun. Oo ate, galing ako kay Jonas. Bakit? Anong masama doon? Tinan mo nga ate. Tinan mo yung pinagkakagawa mo. Dahil sa'yo nawalan ako ng tunay na kaibigan. Alam mo naman si Jonas na yung tunay kong kaibigan, di ba? Dahil iniiwasan ko na yung mga dati kong barkada na puro pagbibisyo lang yung alam. Tignan mo yung ginawa mo. Dahil sa'yo, iniiwasan na ako ng tao.
Tama yun, iwasan ka ng tao. Mabuti nga yung ginawa niya eh. Kasi wala siyang maganda maidudulot sa'yo. Di nga natin alam kung anong kaso niyang tatay niya eh. Saka hindi rin natin alam kung bakit sila lumuwas dito sa Maynila. Baka nga nagtatago lang yan dahil may nagawa silang kasalanan doon sa probinsya nila eh. Ay naku Jerome, makikipagtalo ka pa. Ipilit mo pa yung sayo. Tigas ng ulo mo. Alam mo ate, ganyan ka eh. Mahilig ka mangusga ng tao, hindi mo naman kilala eh. Yun ang tingin ko sa kanya, Jerome. Huwag mo nang ipilit yung gusto mo. Sa kapag nalaman niya ni Papa, sigurado uuwi ka sa probinsya ng wala sa oras. Bahala ka sa buhay mo. Tagal ko na din nakikita si parang Jonas ah. Wala tuloy ako makakampi sa court. Baka na pupunta yun. Sana matapos yung kaso ni tatay para makalaya na siya. Para matapos na yung mga panghusgasan ng mga tao. Par, kailan tayo nagkita? Tara par, laro tayo sa court. Huwag na lang muna pre. May nasikaso pa ako sa amin eh. Tira pre. Eh pre, huwag mo sanang mamasamain ah. Pwede ka bang malaman yung totoong istorya kung ba't nakulong yung tatay mo? Pwede ba pre? Huwag nyo nang pakialaman yun. Pansariling problema na namin yun. Tsaka wala na kayo dun. Eh pre, gusto ko lang kasi malaman yung totoo eh. Para maliwanagan na rin si ate. Para masabi ko sa kanya yung katotohanan. Tsaka para maibalik na rin natin yung pagkakaibigan natin. Kaya mo na yun pre. Marami kang mahanap na bagong kaibigan dyan eh. Hello, Ma. Hello, Nak. Diyan ba si Papa? Wala dito, Nak. Nasa trabaho. Bakit? Isusumbong ko po sana sa inyo si Jerome eh. Kasi ang tigas ang ulo dito. Pinapaiwas ko kasi siya dun sa bago niyang kaibigan eh. Kasi nabalitaan ko, nakakulong daw yung tatay mo. Pinapaiwas ko siya kasi baka madamay pa siya dun. Hindi niya pa lubusang kilala yung tao. Oh, tigas talaga ang ulo ng bata na yan. Nasaan ba yun si Jerome? Wala dito sa bahay, May. Nag-basketball eh. Pero pag uwi niya mamaya, tatawagan na lang kita ulit. Sige, sige. Tatawag na lang ako mamaya. Kakausapin ko siya. Sige ma, dito na ako. Sige, Nak. Ingat din kayo dyan. O Jerome, nandiyan ka na pala. Wow, kakausapin ka daw ni Mama. Sige po ate. Hello ma! Bakit po? Gusto niya raw ako makausap? Hello, Nak. Ano yung nababalitaan ko na nakikipagkaibigan ka daw dun sa anak ng nakakulong? Si ate kasi may. Masyado ba pang husga eh. Nuhusgahan niya agad yung tao kahit hindi naman niya kilala. Bakit, Nak? Hindi mo rin naman lubusang kilala yung tao ah. Saka pinoprotektahan ka lang ng ate mo eh. Para iniiwas ka sa kanya. Eh ako naman yung nakakaalam sa ugali niya may. Hindi naman siya eh. Kaya wala siyang karapatang husgahan yung tao. Saka iniisip lang naman ng ate mo yung kapakanan mo. Makinig ka sa ate mo, Jerome. Pag matigas ang ulo, hindi ka makikinig sa ate mo, tsaka sa amin, mas mabuti pang umuwi ka na lang doon sa probinsya, doon sa mga lolo mo. Sige ma, kung yan po yung desisyon nyo, respetuhin ko po. Susundin ko na lang po kayo. Sige po, mag-ingat po kayo dyan. Siguro naman Jerome, iiwasan mo na yun si Jonas. Kasi nakausap ka na ni Mama. Opo ate, iwasan ko na si Jonas. Tsaka bilang respeto na rin sa inyo ni Mama, susunod ako. Tama yan, kasi pag nagmatigas pa yung ulo mo, sigurado mapapauwi ka sa probinsya ng wala sa oras. Opo ate. Hey ate, si Jonas yun oh. Kasama niya yung tatay niya. Baka nakalaya na. Puntahan ko lang. Jerome, di ba sinabi ko na sa'yo, umiwas ka na dyan kay Jonas? Saglit lang ate, pupuntahan ko lang. Tsaka para malaman ko na yung katotohanan kung ano ba talaga yung totoong nangyari. Nakalaya pa kasi itong tatay ni Jonas. Kaya bayad oh. Tara tayo. Pagod. Nas! Nas! O par. Siya ba yung tatay mo? Oo par, siya yung tatay ko. Nakalaya lang ngayon. Par, pasensya ka na. Kung hindi ko agad nasabi sa'yo, ba't nakulong talaga yung tatay ko. Kaya sumama yung loob ko, sumapag ka sabi ng ate mo. Wala naman sa akin yung par eh. Gusto ko lang kasi malaman talaga yung katotohanan para malinawan kami. Tsaka, alam mo naman, magkaibigan tayo, di ba? Nak, siya ba yung naging kaibigan mo dito, yung pinakwento ko sa akin? Oo tay, siya yun tay, si Jerome. Gog, salamat nga pala ha, dahil kinaibigan mo yung anak ko, kahit maraming lumuhusga sa amin. Tay, wala po nga naman. Wala po sa akin yun. Tsaka, simula po naman ng una. Wala naman po sa akin pinakita hindi maganda si Jonas eh.
Kaya wala po akong karapatan para husgahan siya. Totoo niyan, Jerome. Kaya lang naman ako nakulong dahil napagbintangan ako eh. Ako na nga yung tumulong, ako pa yung napasama. Pero okay na rin naman ang lahat dahil nalinis na ang pangalan ko at napatunayan na wala talaga akong kasalanan. Opo, tay. Simula po nakilala ko si Jonas, ramdam ko naman po na mabuti kayong tao. Kasi napalaki niyo siya ng maayos. Jonas, pasensya ka na ha, sa mga nasabi ko sa'yo. Hinusgahan kita agad na hindi ko naman alam ang tunay yung dahilan. Nahihiya tuloy akong humarap sa'yo ngayon. Huwag kang mag-alala. Ngayon, naliwanagan na ako. Nalaman ko na yung tunay ng dahilan kung ano talaga yung nangyari sa tatay mo. Pasensya ka na talaga. Wala yan, Ate Aisin. Pero sana sa susunod, huwag niyo muna husgahan yung tao, lalo't hindi niyo pa kilala. Huwag kang mag-alala, Jonas. Marami naman ako natutunan sa nangyari ngayon. Sa Katay, pasensya na rin po kasi hinusgahan ko kayo kaagad nang hindi ko naman alam ang tunay na dahilan. Sana po mapatawad niyo po ako.